Hello mga kasari, ayan, katatapos ko lang mag-live selling kay Grocery. Kaya ako yung namamalat. Ang hirap kayo mag-live selling talagang. Kaya nakasara ito mga kasari. Ayan, papakita ko sa inyo. May paskel ako, hindi pala kita. Guys, yung paskel ko, dala-dalawa na. Sorry, we're closed. Tapos, doon sa kabila, oh, sorry, we're closed din. Ang dami kong paskel, meron pa akong paskel ng ice cream dyan. Yung Gcash charge. So, wala talaga akong sarahan ng tindahan. Kaya, kailangan ko magpaskel dyan ng sorry, we're closed. So, yan ang style ko pag may live selling kasi wala akong kasama ngayon. Nasa school lahat ng mga anak ko. Tapos yung asawa ko kararating lang ngayon. Galing sa biyahe ng jeep. Yung anak ko yung naglagay dyan nitong isang malaki. Kasi nung nilagyan ko kanina ng maliit, hindi nila mabasa. Lalo yung mga bata. Kasi itong sorry, we're closed na malaki, alam na yan ng mga bata kasi tinuruan ko sila. Pag nakakita sila ng ganyang signage, ibig sabihin, sarado ako. So ngayon guys, papasok tayo sa loob. Titingnan natin. Aruy. Tatanggalin na natin yung paskel natin na sorry we're closed. Tapos mag-unboxing tayo ng mga bagong delivery sa Shopee at saka sa ibang paninda na in-order ko sa online. Ayan, buksan na muna natin to. Guys, meron akong ano dito, kalendaryo. Dito ko sinusulat yung mga utang sa akin nung bata na pamangkin ng asawa ko. Ayun, kasi wala na nga akong listahan ng utang. So doon, nandun na yung petsa. Nakapaskel na doon. Kasi pag notebook or konting papel nawawala. Kasi wala na nga akong listahan. So, minsan, sa maliit na papel lang nililista. Minsan, nalilipad, natatapon ko. Kaya doon na lang sa kalendaryo, hindi nawawala. Ngayon guys, mag-unboxing tayo. Grabe ang malat ko. Na mga parcel na dumating. Ito lang muna yung share ko sa inyo. Ayan mga kasari. Umpisahan na natin. Habang maaga pa. Kasi yung iba dito mga kasari ay kailangan ko na. Kanina habang nagla-live selling ako, nag-unbox na rin ako ng lamesa na gagamitin ko sa live selling. Pero hindi ko rin naman siya masyadong nagamit kasi tinabi ko rin siya ng konti. So ito, anong amoy ito? May naamoy akong parang mabango. Unang parcel mga kasari. Ay, ito pala ay bulldog. So ano yung naamoy ko mabango? Bulldog pala ito mga kasari. So yan. Ang ating bulldog, isang piraso lang in-order ko. Kasi pag dinalawa ko, mas mahal na yung puhunan. Ewan ko ba't ganun. So, ang in-order ko, itong carbonara. Kasi ito yung mas mabenta mga kasari. Ayan. Lalagay ko na lang yung link dyan. Itatag ko yung product na to dyan sa baba. Tignan nyo na lang sa ibaba ng title ko. May mga product dyang nakatag. Kung gusto nyo yung carbonara na bulldog, ibenta sa sari-sari store nyo, ilalagay ko yung product na ito. Ayan, 85 yung benta ko nito. Sobrang mura lang ng puhunan nito sa app, sa Shopee. So mga kasari, umorder na kayo nyan. Pero pwede nyo i-adjust kasi minsan pag malayo yung lugar ninyo, mas malaki yung presyo nyo kasi sa shipping. Minsan kasi may na-avail ako. Kasi ako guys, saka order ko sa Shopee. Parang na ako, yun? Iba na yung level ng account ko. Mas marami akong discount kasi marami na akong na-order sa app. Minsan mas marami akong discount kumpara doon sa anak ko na bago pa lang yung Shopee app nila. So ito naman, order ko ay mga school supplies mga kasari. Ito yung order ko, hindi pala siya school supplies. Ito yung order ko kasi di ba nag-Graham bar ako. Ito yung pamputol ng Graham bar. Pwede ring pamputol pag nagbe-bake ka kasi gumagawa din ako ng empanada, yung pang merienda lang namin. So stainless siya, pamputol. Dagdag sa collection ko ng gamit sa kusina. Gamit ko rin sa Graham bar kasi nahihirapan ako magputol ng Graham bar pag kutsilyo or sandok yung ginagamit ko. Kasi may hulma kasi yung sandok. Ito straight lang talaga siya. Sinama ko lang siya sa pag-order kasi ang talagang orderin ko itong ice cream spoon, mini ice cream. Maliit lang pala siya kasi nagtitinda nga ako ng DIY ice cream ngayon. May bumibili sa akin na bata, walang pera. Ayan, binigyan ko na lang isang pirasong candy. 500 pieces yata itong in-order ko mga kasari. Mas maganda to kumpara dito sa isa. Yung una kong binili, pang ice crumble naman to. Mas malaki siya kumpara dito. Kaso mas malinis kasi itong tignan. Ito yung ipapartner kong kutsara sa DIY ice cream. 1, 2, 3, 4, 5. So ito guys yung ice cream na ginawa ko. Nilagyan ko siya ng toppings na marshmallow, mini marshmallow, at saka dinurog na Oreo biscuit.
Sobrang sarap nito mga kasari. Parang ano siya, ice cream talaga siya. Sabi ng anak ko, kalasa siya ng ice cream sa, ano tag yun, sa sundae ng Jollibee or Coke Float. Yung Coke Float ba ang tawag sa, ano, yung Coke na may ice cream sa ibabaw. So, kalasa daw siya noon. So, hindi ko muna siya kakainin. Gusto ko sana mag-sample sa inyo. Kaso, medyo paus ako, baka lalo akong mamaos. So, ang benta ko nito ay 15 pesos. Ang puhunan nito ay wala pang 8 pesos. Kaso, doon sa 8 pesos na yun, hindi pa kasama yung electricity, yung pagod mo, yung electricity mo sa pag-mix, kasi gumamit ako ng electric mixer, tapos yung electricity mo sa pagpapatigas nito, kasi kailangan siya nasa loob ng freezer. Pero malaki na siya, 4 ounce na siya mga kasari. Sobrang dami na lang bumili nito sa akin. Sobrang benta sa akin, 15 pesos. Okay na okay kasi meron na silang ice cream, masarap pa. Ang ano ko lang, doon sa combination ko, ay medyo matamis siya. Kasama sa in-order ko ng mga kutsara, itong ating imbudo na pwede kong gamitin sa paggawa ng ice cream kasi naglalahok ako doon sa paglalagay sa cup pag sandok yung gamit ko or cup. Ito mga kasari, ilalagay mo lang yung mixture mo dito. Mga kasari, damage ito nabasag. So irereklamo natin to sa seller. Gagamitin yan ay itataas ito para lumabas yung mixture. Tapos ibababa mo para mag-stop yung paglabas ng mixture dito kasi babara siya. Guys, next item tayo. So ito guys yung order kong Manila paper na in-order ko sa online. Ayan, medyo mas makapal pala tong Manila paper na to. Ang ganda niya. Ang ganda ng Manila paper na to. Ang kapal kumpara doon sa nabibili ko sa city na madilaw na, manipis pa. So yan makapal guys. Kasi naubusan ako ng school supplies. Lalo na yung Manila paper. Kasi kung kailan magbabakasyon, ang mga estudyante ay saka mas dumami yung bumibili sa akin ng school supplies. Typewriting folder, colored paper, brown envelope, Manila paper, illustration board. Yan yung mga mabenta sa akin. So itong in-order ko ay 24 pieces na Manila paper. Ang benta ko dito sa sari-sari store ko ay 10 pesos yung isang piraso ng Manila paper. So ngayon, ito ay aayusin ko muna. Ipe-peraso ko na lang para mas mabilis na magbenta sa mga suki nating mga batang estudyante. Ayan mga kasari, umorder na rin kayo. Ang ganda ng Manila paper na tumatigas. Ayan, ngayon ako nakakita ng ganitong Manila paper na maganda yung quality. Nagtaka pa ako, ba't ganito? Kasi ang alam ko Manila paper, madilaw. Pero itong ganda. Ayan, next item tayo mga kasari. Hindi ko alam kung ano to. Alam niyo, ingat kayo. May nakita akong post. Merong mga nagpapadala ng order na kahit hindi mo order na worth 300 ang babayaran mo. Tapos ang matatanggap mo lang isang baby wipes galing sa Deli Mall PH. Kaya ingat kayo bago kayo mag-receive ng mga parcel nyo. Tignan nyo muna kung sino nagpadala. Kaya ngayon ingat na ingat ako. So ngayon guys, dahil meron akong ice cream na ginagawa, ayan, umorder ako ng syrup naman. Kasi gusto kong gumawa ng Coke Float. Ito, di ba yung ating mga Coke Float, may syrup na inilalagay sa ibabaw ng ice cream. Ayan, umorder ako. Ito yung pinakamabenta, ACC Chocolate Syrup. Dati, Enjoy yung binibenta ko. Pero ngayon, itatry natin to. Ngayon ay March 13. Ang expiration ay December 27, 2026. So, matagal-tagal pa yung expiration nito mga kasari. So, para ma-minimum order natin at magkaroon tayo ng free shipping, sinamahan ko na rin ng 3 powder ng cheese powder kasi mabenta rin ito sa akin mga kasari. Nire-rep ako ito kasi hindi rin nila kayang ubusin yung isang pack nitong ganito. So nire-rep ako siya ng 10 pesos. Mas malaki yung tinutubo natin nito. Actually, meron pa akong isang pack dyan pero mabilis na lang kasi ito maubos. Kaya umorder ulit ako ng 3. Meron akong sour and cream. Hindi nila masyadong bet yung sour and cream. Itong cheese powder talaga ng chismis ang talagang gusto nila. So yung mga kasari, next item tayo. Naku, may 3 pa. Galing ito sa TikTok. So yung link nito mga kasari, ilalagay ko na lang sa description box. Kasi hindi pwedeng ilagay dyan sa YouTube mismo ang link nito. Shopee at Lazada lang ang pwedeng ilagay. So itong Momom, ayan, inaantay ng mga customer ko na magkaroon ako ng stock. Kasi ito ay nire-retail ko, nilalagay ko sa cup. So nakailang order na ako nito, pangatlo. Ayan, umorder ulit tayo hanggat hindi pa sawa ang mga customer natin ay bumili pa rin tayo. Next item nito mga kasari. Diba sabi ko sa inyo, gagawa ko ng Coke Float.
Hindi ko alam kung pansarili lang namin iinumin at or ititinda ko dito kung kaya pa ng oras ko, pero sa totoo lang hindi na yata kaya ng oras ko. Kasi may FB group pa rin akong sinusupervise or binomoderate. So, kaya baka hindi ko na rin kaya, tapos nag-affiliate pa ako, tapos nagbablog pa ako, nagla-live selling pa ako, nanay pa ako, naglalaba, naglilinis, nagtitinda, nagpiprint. So, hindi ko alam kung kaya ko. So, ito yung sunod kong order. Ang liit pala nito. Pero ito ay 11 pesos lang isa. Kala ko malaki. Ang liit lang pala. So yan mga kasari, 11 pesos. 'Di ba gusto kong gumawa ng Coke float. So ito yung ilalagay kong yellow. Kaso ang liit pala. Ayan, kala ko malaki eh. So yan mga kasari, maliit pala siya. 8 pa naman yung in-order ko. Ayan mga kasari, umorder ako ng 8. So, 80 pesos to. 10 piso na lang kasi pag 8 ay may discount. So, last parcel to mga kasari. Wala na ba? Last parcel na to mga kasari. Yung ating order na ito. Oh my God. Kitang-kita ko na agad. Hindi ko pa nabubuksan na binaluktot yung ruler na lata. So, ingat tayo. Baka ma-damage natin yung laman. Huwag na natin gamitan ng gunting. Ayan guys. So, binaluktot yung ruler. Ayan. Baluktot yung ruler. Sabagay, bumabalik naman. Tapos, may order tayo mga school supplies. Ang order ko, meron tayong glue na 2 piraso ang laman sa isang pack. Meron tayong correction tape. Ito pa ang glue. Bumili din tayo ng cutter. So, yan. Mabenta rin sa akin ng cutter, mga school supplies. May sticky note. 3 pack ng glue at 2 sticky note. Cutter ulit na malaki. Kala ko heavy duty yun. Meron pa ulit correction tape. Ito ang kailangan ko ngayon, kaya ako order. So, yung iba ay pandagdag na lang. Ubus na kasi ang ito, isang box. Dati kinakalawang ito sa akin, pero ngayon nilalagyan ko na ng dehumidifier or yung moist absorption na nakukuha doon sa mga box ng sapatos para hindi kalawangin. Meron din tayo yung tape measure ba to? Ayan. Yan. Ititinda ko to, hindi to panggamit. 2 yung in-order ko mga kasari. Kasi minsan na may naghahanap din sa akin. Meron ulit tayong correction tape. 3 pa lang in-order ko na ano, pang sukat. Measuring tape ba tawag dito? Ayan, mahaba siya. Nababalik siya. Kasi di ba ang gulo nung isa, yung walang ganyang lagayan, magulo. Tapos itong ating glue stick. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pieces. So, yan lang guys, ang mga on-order ko na in-unbox ngayon. Magpapaalam na tayo. Maraming salamat sa inyong panonood. Sa hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe sa aking YouTube channel, Lisel Domdom. Maraming salamat po. Bye-bye. Happy selling. God bless po. Bye-bye.